Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Chris. Ang mabagsik na sabongerong antingero sa lugar ng Iloilo. Matapos kong buksan ang isang libreta, agad ko naman binuksan ang isa pa nito. Sa pagbuklat ko sa pinakauna nitong pahina, bumungad sa akin ang mapang halos mabura na dahil sa katandaan. Kahit anong pagsilay ko rito, tila ba bigo akong magkaroon ng ideya kung saan makikita ang lugar nito. Sa pagpatuloy ng aking pagbabasa, doon ko nakita ang puno ng durian. Nakahalintulad ng sa akin. Nakakita rin ako ng buhay na salita rito, nakatulad ng aking tangan, na maaring ginamit ng aking lulo nung mga panahong nabubuhay pa ito. Ilang saglit pa ay muli akong natigilan nang makita ko ang isang pahina ng libreta na nagsasaad ng isang mensahe. Pagbasa ko sa isang talatang nakasulat dito, nagulat ako nung makita ko ang aking pangalan. Tandang-tanda ko pa ang mga nabasa ko sa libreta. Ayun ay ang mga salitang, Si Chris na anak ko, ang magmamana ng lahat na ito. matapos kong mabasa ang mga katagang yon, bigla noong naglakbay ang aking diwa dahil sa labis na pagkamangha. Sa puntong yon ay mas lalo akong napahanga at sa aking luluturo dahil sa mga kadakilaang mga nagawa nito. Maya-maya pa ay doon ko nakita ang isang mapang hindi pa gaanong nabura ng panahon. Pagtitig ko sa mga yon, doon ko nakita ang isa pang puno ng durian na nakaluklok sa pinakasukal ng dinapian. Napakalayo ng wangis nito sa mutyang pagmamay-ari ko. Kung kaya't doon ko napagtanto na ito na ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Dahil na rin sa aking tinataglay na karunungan, kung kaya't hindi mahirap sa akin ang hanapin ang insaktong kinaroroonan ng mutya. Matapos ang aking mga pananaliksik, agad naman akong lumabas sa silid para ipagpatuloy ang aking pag-aalaga sa aking mga manok. Habang ginagayat ko ang mga kawayang gagawin kong bakod, ay ang pag-uusap namin ng aking lula tungkol sa yumao kong lulo. Nay, may iba pa ba kayong nalalaman tungkol sa iba pang karunungan ni Tatay Turo? Matapos itong marinig ng aking ina, agad din naman itong naglahad ukol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon sa aking lula, na magmulang isinilang ang aking luluturo, natatangi na ito sa lahat ng ordinaryong tao. Nagiging likas na rin dito ang pagiging isang bihasa sa larangan ng mga mutya at karunungan. Pinatotohanan rin ng aking lula ang tangan niyang mutya ng durian at ang mutya ng kidlat na nakakagat dito. Dagdag pa nito na hindi kayang taglayin ng ordinaryong antingero ang ganong kalakas na mutya dahil sa posibilidad nitong magawang mahigop ang mga mahihinang kaluluwa. Yun din ang susi noon para tingalain ni Lolo Turo ng mga matataas na antingerong mga sabongero sa lugar. Magamat pumapangalawa lang ito sa mga antingero sa buong Iloilo, sapat na ang kanyang kakayahan para irespeto at katakutan ng mga nilalang. Matapos ko yung marinig,
halos hindi ko maiwasang mapaisip kung sino ang taong mas malakas ng dihamak sa taong kinikilala kong ama. Sa pagtungo ko sa aming bakuran, agad naman akong nagulat sa 3 kataong nakatitig sa akin, maging sa mga alaga kong manok. Hindi naman ito kalayuan dito dahil nasa ibang ibayo ito ng daan. Pagsilay ko sa mga lalaking yon, agad naman akong nagduda sa mga lalaking yon. Dahil alam kong mga utusan ng mga antingero sa kaliwa ang mga ito o mga aswang na tagapagmasid. Alam kong ito ang mga nilalang na pumatay ng mga mahihinang antingero na palaging dumadapo sa mga sabungan o di kaya sa mga tagisan. Dahil dito, agad kong inusalan ang aking mga palad at kaagad kong ibinato sa mga nilalang na yon. Pagkakita ng mga aswang sa aking ginawa, bigla naman itong nagsisipulasan hanggang sa tuluyan ng maglaho. Ang kanilang mga bakas sa buong paligid nawala dahil sa mga usal kong pinalipat. Doon ko nakumpirmang mga aswang nga ang mga yon. Hanggang sa maya-maya lang, agad kong napagpasyang sundan ang mga ito upang kumprontahin. Hindi ko na kasi maatim ng mga oras na yon ang harap-harapang pagmamasid nito sa akin, kagaya ng mga pinatay nitong antingero na ganun din ang ginagawa. Pero sa isang iglap, nawala ito sa aking paningin. Upang hindi paghinalaan sa aking pagmamasid, inais kong magdala ng isang tandang at magpanggap na naghahanap ng tigbakay sa lugar o yung tari-tari sa baryo. Habang tumungo ako sa daang dinaanan ng mga kalalakihan, panay ang pagmasid ko sa bawat baryo na maaring dinaanan ng mga ito. Naglagay na rin ako ng sabulag sa aking mukha upang hindi ako mamukhaan ng mga nilalang kung sakaling magkasalubong kami. Hanggang sa makarinig ako ng sigawan ng mga tao na pamilyar sa aking pandinig. Ang isang sigawan na galing sa sabungan. Dali-dali akong tumungo sa lugar dahil alam kong may nagaganap na sabong. Pero paglabas ko pa lang sa masukal na daan papunta sa mga tao, halos lahat ng mga tao nakatingin sa akin ng matalim. Gawa ng hindi ako tagalugar, umakto akong talagang sabong ang sadya ko. Nang makalapit na ako, agad tumayo ang isang lalaking may hawak na panabong at nagwika sa akin ng, "Boy, sabong ba talaga ang pakay mo rito?" Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, ay nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang tanong na yon. "Oo, Manong. Bakit? May duda ba kayo sa akin?" Sagot ko. Nang marinig ito ng lalaki, ay ngumisi naman ito habang inilipat-lipat ang paningin sa mukha ko at sa aking bewang. "Mukha kasing may ibang sadya ka rito eh. Pero hindi na bali. Dahil sa larong ito naman tayo nagkakatagpo. Mga manok ang pagduduelohin natin." Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, ay tila ba nakaramdam ako ng kunting takot at kaba sa aking katawan. Dahil pakiramdam ko, nagkita na kami ng kausap ko. Hindi ko lang natatandaan. "Sabihin mo nga sa akin, nagkita na ba tayo dati? Bakit ganun ka magsalita sa akin?" "Hindi naman. Pero may naamoy ako sa'yo na pamilyar sa mga kasama ko. Pero wag mo nang pansinin ang mga bagay na ito. Ang gusto ko, ikaw at ng manok mo ang makakarap ko.
Ipangako mo na lang na sa pagharap natin ito, hindi na tayo magkakita pang muli. Dahil kung magkataong magkita tayo sa ibang oras o panahon, sisiguraduhin kong mabubura ka sa baryong ito. Anong ibig mong sabihin, aswang ka? Binabantaan mo ba ako? Subukan mo lang nang magkakalaman tayo. Sagot ko sa lalaki. At humagikgik lang naman ito na para bang isang biro para sa kanya ang mga binitawan naming salita. Alam kong sa mga kagaya mong atingerong sabungero, may tinatago kayong abilidad pagdating sa manok, bukod pa sa kakayahan yung taglay. At nang ngayong minsan na tayong pinagtagpo ng tadhana, ipakita mo sa akin at sa ilan kong kadugo na narito ngayon ang kakayahan mo. Putok kasi ang balita tungkol sa misteryosong sabungero na tumalo sa grupo ng dayo. Ah, ganun ba? Hindi ako yon. Dahil ito naman ang gusto niyong mangyayari. Simulan na natin. Maghapon na sagot ko sa mga ito. At nang mga oras na yon, kaagad akong humanap ng pwesto ng aking paghahanda. Kinuha ko na sa lagayan na sa aking biwang ang taring pinamana sa akin ni Lolo Turo. Makalipas ang mga minuto, sa tulong ng ibang sabungero, merong humawak sa manok ko habang ito'y aking tinarian. Matapos ang lahat, pinasapi ko na sa aking tandang ang Latin na kayang dumurog ng mga karunungan ng mga aswang. At habang kami ay nagkaharap, kitang-kita ko ang sapilitang pagpalunok ng lalaki sa manok niya ng isang kulay pulang bato. Kasing liit lang ito ng buti ng mais na alam kong isa ito sa bertud ng mga aswang na pinanggagalingan ng kanilang lakas at kapangyarihan. Bukod sa mga usal na aking ginagamit, ay naisipan ko ring ilagay sa paa ng manok ko ang kapiraso ng sinukuan na mainam na pangbali ng kapangyarihan sa mga masasama. At sa pagbitaw sa mga tandang, ay agad sumugod ang kalaban ng manok at nagpakawala ng mga atake. Klaro sa akin ang pagtama ng tari ng manok nito doon sa katawan ng manok ko. At nang makita ito ng lalaki, ay humagikgik na naman ito na para bang nasisiyahan ito sa ginawa ng tandang nila. Animoy wala nang nagawa ang tandang ko na para bang nawalan ito ng pandama at kakayahang pumalo. Habang pinagmasdan ko ang lalaki, nasipat kong saglit na umibabaw sa wangis nito ang mukha ng demonyo. Pero bigla ding natahimik ang mga ito nang bigla ding gumiwang-gewang ang manok nila habang sumusuka ng itim na lekido. Pagkita ko, hindi yun dugo. Animoy putik yun na pinaghalong isang uri ng langis. Pagbagsak nito sa kanyang kinatatayuan ay ang pagsakay ng panabong ko habang tinutuka-tuka ito sa ulo. At ng mga oras na yon, walang naglakas loob na dumampot sa manok. Kaya kusa kong kinuha ang tandang ko habang iniikot ang paningin sa paligid. At nasipat ko ring kinuha ng lalaki ang manok nitong wala ng buhay. At nakita kong sa pamamagitan ng kamay niya, nagawa nitong mapaghiwalay ang paa ng tandang na pinagkakabitan ng tari doon sa hita ng tandang niya. Matapos nun ay humakbang ito papalapit sa akin at binitawan ang bihag sa harapan ko. Dalhin mo ang bihag mo. Huwag kang magalala.
pwede yang kainin. Basta tandaan mo yung naging usapan natin. Matapos magwika nito, ay tumalikod na ito at nag-umpisang humakbang papalayo. Ako naman, dinampot ko yung bihag sa lupa at naglakad na rin ako papalayo sa sabungan. Matapos ang mga kaganapan, nagtagumpay ang aking pagmamasid sa baryo upang pakiramdaman ang tirahan ng mga aswang. Agad kong tinungo ang daan papunta sa baryo kung saan yung mga kaibigan ko. Pero nagkataong wala doon yung mga kaibigan ko. Kaya nagpasya akong ibili na lang sa lolo ni Rex. Yung tandang at bihag ko naman ay ibinigay ko dito. Pumayag naman si Tatang Abon. Dahil mag-aalas 5 na ng hapon, nag-umpisa na akong magpakalat ng mga pampalipad hangin sa daan upang tuntunin ang mga nilalang na nagmamasid sa bahay. Pagsapit ng mismong gabi, agad kong napagpasyang hanapin ang mga ito at pinili kong magsuot ng talukbong sa ulo upang itago ang aking pagkakilanlan. Nang makalayo-layo na ako sa baryo, ninais kong magtanong-tanong sa hangin para magawa kong malaman ang insaktong kinaroroonan ng mga aswang. Sa mga elemento kasi ako humihingi ng direksyon dahil alam kong merong mga alagang tagapagmasid ang mga aswang na mga elemento. Hindi rin basta-basta ang pag-utos sa mga elemento dahil dinadama pa ng mga ito ang iyong level sa kanila bago kanila kilalanin. Sa totoo lang, ilan lang din ang mga antingerong aking kakilala na may kakayahang makipag-usap sa mga elemento kagaya ng laman lupa at kapre. At sa pagpatuloy ng aking paglalakbay, nadapo na nga ako sa mga kalaparang palayan na wala gaanong bahay na nakatirik. 2 bahay lang ang nasipat ko sa gitna nito na walang gaserang nakasindi. Maya-maya lang, bigla akong natigilan sa aking paglalakad nang makarinig ako ng mahihinang pag-angil sa lugar na aking kinaroroonan, doon sa 2 kubo. Dahil sa mga narinig ko, napasilay ako sa buong paligid. Nang sa gayoy makita ko ang mga nilalang na malapit sa kinaroroonan ko. Maya-maya pa, bigla kong nasipat ang isang aswang na gumagapang sa palayan at ito ay hari ng kadiliman. Pinapaikutan nito ang isang bahay sa lugar na animoy naghintay ng pagkakataon para sumugod ang mga ito. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang muling pagharap ni Chris sa grupo ng mga salamangkerong antingero na nakalaban niya sa sabungan, yung nagpadaos ng palaro noon. Okay mga karmitanyo, pagpasensyahan nyo na ang aking desisyon dahil hindi ako nag-upload ng 10 araw. Yun kasi ang ipinag-utos ni Lolo Whitey para muli kong mahanap yung algorithm. So mga karmitanyo, abangan nyo ang susunod na yugto. At sa mga gustong magpa-shoutout ay comment nyo lang sa baba at isa-isa natin niyang basahin. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.